So ayun, good morning guys. So ito nga yung day 1 namin dito sa Berna Beach Resort. Usually mga 9 AM na to. At ako itong anak ko ay nag-aya na papunta ng beach. Excited na mag-swimming kahit hindi pa siya naka-base ng pang-swimming niya. So yan, ito guys, may mga binibenta sila dito na yung mga pang-souvenir ata to. At yun, sa left side naman, meron sila dito yung tattoo, yung henna tattoo. Yan ang pwede, isa sa mga activity na pwede nyo gawin dito. At may volleyball din dito, ina-allowed nila maglaro ng volleyball dito. And kung mapapansin nyo, may mga tent na nakatayo. Actually, ina-allowed din nila yan. May mga for rent sila ng tent. Yan, pwede kayo mag-inquire. Ayun, at hindi na nga siya nagpapigil, nag-swimming na. Yan, habang naglalaro siya ng buhangin. Ito, at nagbi-video lang ako. Ayun, sa part na to, nag-decide na akong mag-advance order ng lunch namin at gutom na rin yung mag-ina ko. Actually, dito sa Berna Beach Resort guys, meron silang restaurant sa loob. So, pwede kayong order ng food sa kanila at pwede nyo rin sabihin na dalhin na lang sa room nyo. At yun nga ang ginawa namin. Ang in-order namin ay 10 pieces na pork lumpia nila na worth 200 pesos. At yung sinigang na hipon na good for 2 to 3 persons at worth 300 pesos. Ayun, tikman natin tong lumpiang Shanghai nila. Ayun, masarap siya in fairness. Punong-puno yung laman niya. At hindi siya maalat. Yun yung importante doon. At may bata tayong kasama. And then, ito yung sinigang na hipon nila. Actually, okay siya sa presyo nila. At masarap naman siya. Hindi siya yung typical na sinigang na maasim. Sakto lang yung asim niya. Yun, kain muna kami guys. Maya na lang ulit. At after nga ng lunch namin, bumalik ulit kami sa beach. At ang mag-ina, enjoy sa paliligo. Ayan, ako muna nag-video habang nagpapababa ng kinain. At yun nga pala guys, itong beach ay nagsasara sila ng around 6 PM. So yun, kaya after nun, sa swimming pool na lang kami maliligo. Ayan, at after 2 hours na paliligo sa beach ito at nag-iya na siya maligo sa swimming pool. Ayan, enjoy siya. Oh. And guys, good morning again. At ito nga yung day 2 namin dito sa Berna Beach Resort. Ayun, at dito na nga kami nag-breakfast sa restaurant mismo nila. At ito yung mga nasa menu nila. Actually, pwede rin kayo magdala guys ng sarili nyong coffee kung meron kayo. Pero meron din silang binibenta. At kung gusto nyo ng cup noodles, so pwede rin kayong magdala. So ito yung isa sa mga in-order namin, American breakfast worth 180. So ang laman niya is steamed carrots and ham. Tapos may 4 na tinapay siya. Pero hindi kasama yung coffee In-order namin na separate yan. At ito naman yung hot silog worth 130 pesos. Same lang siya dun sa mga lasa ng mga nabibili nating hotdog sa grocery store. At ito naman yung corn silog. So 130 pesos din siya. And wait lang guys, ayusin ko lang yung pagkain ng anak ko. Ayan, at ito nga yung corned beef nila. Actually masarap yung corned beef nila guys. Hindi siya oily, hindi kagaya ng mga corned beef na nabibili natin minsan sa grocery store na kapag niluto mo, kumakatas yung oil niya. Ito hindi. Hindi rin siya maalat. At yung fried rice nila, masarap din siya. Hindi siya overpowering ng garlic. Pero syempre, yung iba, gusto nila yung mag-garlic. Pero ako okay lang sa akin yung hindi sobrang garlic.
Ayan, the usual, after ng breakfast, balik sa beach. At itong ang anak ko, hindi mapigilan pumunta sa malalim. Marunong na daw kasi siyang lumungoy, kaya, ayan. Sige, swimming. Ayan guys, sa pwede nyong gawin dito, yung horseback riding nila, I think 100 pesos yung bayad. Swimming, dudong. Ayan, at maaga nga kami umahon sa pag-swimming kasi pupunta kami dun sa na-discover naming bilihan ng pagkain. Mura lang kasi ng pangalan ng restaurant is 26. Pero paglabas nyo pala ng gate dito, marami naman na kayo mabibili ng pagkain dito. Ayan, may mga small karinderya naman sa paligid na pwede nyo mabilhan. Mura lang din naman sila kung gusto nyo i-try. Ayan, actually ang kagandahan sa resort na to, marami ka nang pwedeng bilhan. Paglabas mo pa lang ng gate, marami na maliliit na tindahan dyan na pwede kang bilhan. Kagaya ng yung tusok-tusok, fishball, kikiam, ayun o, yun, tulo na yun. At yung isa doon is bilihan ng ano yun, yung atay ng baboy. Ayun, mura lang ng 5 pesos yun. Tapos ito yung grocery, maliit na grocery store na pwede mong bilhan if ever kulangin ka sa tubig. Ayun, at kung gusto mo rin pumunta sa ibang lugar, may mga tricycle din dyan na pwede kang sakyan. Yun nga lang, hindi ko na-try yung tanungin yung presyo kasi hindi namin na-try sumakay. Pero siguro mura lang din naman. Ayun, ito nga, papunta na kami dun sa bibilan namin ng hapunan namin. So, yun guys, kita-kits doon. Ayan, ito nga yung Batangas State University nila. At meron din ditong land bank na pwede nyong withdrawhan kapag kinapos kayo ng cash. Ayan. Actually, working naman siya. Nag-withdraw kami dyan. So, okay naman. And then, ito yung... Actually, may gasolinahan dito. Kaya lang hindi siya working nung pumunta kami. At ito yung Alphamart. At ito yung 7-Eleven. So, sa una na ito 7-Eleven, may dali siya. Ayan. Ayan. Ayan, actually yun. Katabi lang ng 7-Eleven yung pupuntahan namin na yung bibilhan namin ng dinner namin. Ayan, nauna nga itong anak ko. Excited na, gutom na raw siya. Ayan, ito siya. Actually, yung time na pumunta kami guys, ano yan konti lang pila kasi maaga pa kami. Pero mamaya mga around 5, yung talagang dinner time na. Naku, ang haba ng pila dyan. Siguro mga 30 minutes kayo mag-aantay bago prepare yung food nyo. At ito yung menu nila. Pangalan ng tindahan is 26. At ang in-order namin dito ay yung special lomi nila na worth 80 pesos. At yung pancit gisado for 100 pesos. Ayan, ito nga yung lomi. Actually, madami to guys pang I think mga 2 to 3 person din to. At masarap siya. Ito ang mga halo ng kikiam, may atay ng baboy, may chicharon. At ang sarap ng sauce niya, promise. So try nyo kapag pupunta dito. Ayan, at ito yung pancit gisado nila. Actually, may ano yan guys may sabaw yan. Kaya lang hindi ko na siya nilagay. Kasi mas gusto ko yung pancit. Pero masarap naman siya. Tinikman ko naman siya. Okay naman yung lasa. Ayun, pabalik na nga kami ng resort. Nakakita kami na nagbebenta ng takoyaki Octobits. Bumili kami ng isang order. 4 na peraso to at 60 pesos yung presyo niya. Pareho lang to dun sa mga nabibili natin sa mga mall. Same lang yung lasa niya. Tumorder din pala ang misis ko ng crispy dinakdakan. Paborito niya kasi ito Napaka-crispy niya guys. Kapag kinagat mo siya, marinig pa ang tunog at manamis-namis siya ng onte. At after nga ng dinner namin, ito naligo ulit kami sa swimming pool. Allowed pa namang maligo dito hanggang 12 AM. At good morning guys, ito yung day 3 namin. So bago kami pumunta ng restaurant para mag-breakfast, nagpalinis muna kami ng room. Wala naman tong bayad, basta sasabihan nyo lang yung sa admin na magpapalinis kayo. At make sure na yung mga gamit nyo
nakatabi at naka-arrange sa maayos bago sila mag-start maglinis. Mga buhangin tinanggal nila. Nasipag yung mga dito, mga tao nila dito. Talagang hindi lang kung ano lang yung nakikita nila, nilinisin nila. Pati yung loob ng CR, pati pagtanggal ng mga buhangin na galing sa beach, yung tinanggal nila pati basura. Eto, dumating na nga yung order namin. Same lang yung mga in-order namin noong nakaraan. Nag-try lang ako ng ibang breakfast meal nila. Ito yung bangsilog. Boneless naman siya, guys. At ayan, habang nag-swimming yung mag-ina ko doon, nagtayo muna ako ng tent dito. Inaalaw naman nila magtayo dito kasi purpose ko lang naman kung ba't nagtayo ako ng tent dito is may pag-iwanan kami ng mga gamit namin, makakapag-swimming kami ng sabay-sabay. Sa inyo na lang kung pati yung mga valuable things yung iiwan nyo dito. Kasi kami, ang mga iniwan namin dito is yung pagkain, tubig. Ayun, kung magtatayo kayo ng tent nyo at medyo mahirap ikabit yung tent nyo, may mga lifeguard naman nakatambay dyan. So, pwede naman kayo magpatulong sa kanila. Ayan, at napagod na nga siya sa kakaswimming. Kaya itong ginagawa niya ngayon, magtayo ng sandcastle. Dalawa kasi yung building nila dito, guys. Nag-stay kami sa old building at ito yung mga katabing rooms namin. So marami pa, may second floor pa sila. Ayun, sa area nito, meron silang sariling upuan sa labas. Mapansin nyo yun sa outside. Ito yung mga mahihilig mag-ihaw dyan. Yung ihawan isa dito sa right side ko, makikita nyo. Ito nga pala yung daan papunta sa bagong building nila. Ito na yung bagong building nila. May sarili silang swimming pool at may common CR din dito. Para lang to sa mga big group. Ayan, meron din silang billiard table at dun sa right side table tennis yan. Sa mga gustong pumunta dito, check nyo lang yung Facebook page nila. Mag-message kayo doon for the rooms availability. Thank you for watching and please like and subscribe. Thank you.